Sa loob ng mahigit 600 taon, isang imperyo ang pumigil sa paglawak ng Europa, kumontrol ng kalakalan sa Mediterranean at naghari sa gitnang silangan, North Africa at bahagi ng Europa. Mula sa maliit na tribo sa Anatolia, naging isa sa pinakamalakas na kapangyarihan sa buong mundo. At tulad ng lahat ng imperyo, umangat, lumakas at sa huli, bumagsak. Ito ang kwento ng Ottoman Empire. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Noong huling bahagi ng ika-13 siglo, ang rehiyon ng Anatolia na ngayon ay bahagi ng modernong Turkey ay puno ng kaguluhan at pagbabago. Ang Byzantine Empire na matagal nang humahawak sa rehiyon ay humina matapos ang sunod-sunod na digmaan at pananakop, kabilang ang Fourth Crusade na nagresulta sa pansamantalang pagkakahati ng Constantinople at sa pagbuo ng Latin Empire. Sa silangan at timog, dumating ang mga nomadic Turkic tribes na nagtatag ng maliliit na beylik o prinsipalidad na Muslim sa Anatolia. Isa sa mga beylik na ito ay pinamunuan ni Osman I. Bagamat maliit ang nasasakupan, sinimulan ni Osman ang mga pangunahing anyo ng pamamahala, kabilang ang pagbubuwis, depensa at pamumuno. Dito nagsimula ang pundasyon ng Ottoman Empire. Ang huling bahagi ng 1200s ay hindi lamang panahon ng pag-angat ni Osman at ng kanyang tribo, kundi panahon din ng pagbabago sa buong rehiyon. Sa puntong ito nagsimula ang kwento ng isang imperyo na hindi lamang malakas sa militar, kundi may kakayahang bumuo ng sistema ng pamamahala, kultura at ekonomiya na magtatagal sa loob ng 6 na siglo. Sa ika-14 at ika-15 siglo, unti-unting lumalakas at lumalawak ang maliit na estado ni Osman. Ang mga sumunod na lider ng Ottoman tulad ni Orhan at Murad I ay hindi lamang nakatuon sa pagtatanggol ng kanilang nasasakupan, kundi sa sistematikong pagpapalawak rin nito. Sa ilalim ni Orhan, napalakas ang nasasakupan sa Anatolia at naitaguyod ang Gallipoli bilang unang base sa Europa. Sa ilalim naman ni Murad I, nagsimula ang mas malawak na ekspansyon sa Balkans, kabilang ang Serbia at iba pang lokal na estado. Mahalaga ang yugtong ito sapagkat dito naharap ang mga Ottoman sa mas malaking populasyon, iba't ibang kultura at mas komplikadong pamahalaan. Sa yugtong ito rin ipinakilala ang Janissaries, isang natatanging unit na binuo mula sa mga batang lalaki mula sa mga Kristiyanong nasasakupan sa Balkans sa pamamagitan ng sistemang Devshirme, kung saan sila ay inihiwalay sa kanilang pamilya, binigyan ng edukasyon, ginawang Muslim, at sumailalim sa mahigpit na disiplina at pagsasanay sa militar. Hinubog sila bilang elite soldiers na ganap na tapat sa sultan at sa estado, hindi sa anumang lokal na pinuno o tribo. Dahil dito, ang Janissaries ang naging matibay na pundasyon ng hukbong Ottoman. Mahusay sa taktika, organisado, may permanenteng struktura at profesional. Isang malaking kaibahan sa tradisyonal na armadong lakas sa rehiyon na nakabatay sa pansamantalang alyansa at tribal warriors. Sa paglipas ng panahon, sila ang nagsilbing pangunahing puwersa sa mga kampanya ng pananakop at tagapagpanatili ng kapangyarihan ng Ottoman Empire. Hindi lamang sa militar na katuon ang pag-unlad ng Ottoman, pinalakas din nila ang pamahalaan sa pamamagitan ng malinaw na sistema ng buwis at administrasyon na nakatulong upang mapanatili ang kontrol sa lumalawak na teritoryo. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng imperyo ng kakayahang suportahan ang malalaking hukbo, magpatayo ng mga kuta at istruktura, at magpatupad ng batas na unti-unting nag-uugnay sa Anatolia at Balkans. Ang paglawak ng imperyo ay hindi palaging madali. Kailangan nilang labanan ng mga Byzantine, Serb at iba pang lokal na pinuno. Ngunit sa bawat tagumpay, lumalakas ang reputasyon ng Ottoman at dumarami ang mga kaalyado at nasasakupan. Sa kabuuan ng ika-14 hanggang ika-15 siglo, natutunan ng mga Ottoman na pagsamahin ng militar na lakas at pamahalang organisado. Hindi lamang sila mga mandirigma,
kundi nagpakita rin ng kakayahang pamahalaan ang isang lumalawak na imperyo. Noong 1453, kalagitnaan ng ika-15 siglo, ang Constantinople, kabisera ng Byzantine Empire, ay isa sa pinakamahalagang lungsod sa mundo. Kilala ito bilang sentro ng kalakalan, kultura at relihiyon at matagal ng simbolo ng kapangyarihan ng Imperyong Romano sa silangan. Ngunit sa loob ng maraming dekada, humina ang lungsod dahil sa mga digmaang sibil at peste. Habang ang mga kalapit na teritoryo ay unti-unting nasakop ng Ottoman. Sa panahon ni Sultan Mehmed II, kilala rin bilang Mehmed the Conqueror, ipinasya niyang tapusin ang paghahari ng Byzantium sa pamamagitan ng kumpletong pagsakop sa Constantinople. Hindi lamang ito simpleng paglusob sa isang lungsod, kundi planadong operasyon na pinagsama ang teknolohiya, militar at estratehiya. Inihanda ni Mehmed ang kanyang hukbo na humigit kumulang 80 hanggang 100,000 mandirigma, kasama ang ilit na Janissaries at nagdala ng malalaking kanyon na idinisenyo ni Orban, isang Hungarian engineer, upang wasaki ng matitibay na Theodosian walls na matagal nang itinuturing na hindi nasisira. Si Orban ay unang nag-alok ng kanyang imbensyong kanyon sa mga Byzantine, ngunit siya ay tinanggihan kaya lumapit siya sa mga Ottoman. Ang siege ay tumagal ng halos 2 buwan na may matinding pagsalakay sa depensang Byzantine. Gumamit si Mehmed ng taktika sa paligid ng lungsod, kabilang ang pagpigil sa supply lines at pagharang sa mga kalapit na tulay at daungan upang unti-unting pahinain ang depensa ng Byzantines. Sa kabila ng katapangan ng mga sundalo ni Emperor Constantine XI, hindi nakayanan ng lungsod ang kombinasyon ng numerical superiority, makabagong armas, at estratehiya ng Ottoman. Noong May 29, 1453, bumagsak ang Constantinople sa kamay ng Ottoman. Si Mehmed II ay idineklara ang lungsod bilang bagong kabisera ng Ottoman Empire at ginawang sentro ng politika, ekonomiya at kultura. Pinanatili niya ang Greek Orthodox Patriarchate at ilang elemento ng Byzantine administration habang ipinasok ang mga Ottoman administrators at Muslim settlers na naglatag ng pundasyon ng bagong Islamic governance. Ang Constantinople ay itinayo ni Constantine I at nakamamangha na ang lungsod ay tuluyang bumagsak sa ilalim ng pamumuno ng isa pang emperador na may kaparehong pangalan, si Constantine XI. Pagkaraan ng pananakop, ang dating kabisera na kalaunan na itinawag na Istanbul ay naging isang makapangyarihang simbolo ng pag-angat ng Ottoman Empire na lumawak sa Europa, Asia at Africa sa mga sumunod na siglo. Ang pagbagsak ng Constantinople ay nagbago ng balanse ng kapangyarihan sa mundo. Nagbukas ito ng mga bagong ruta sa kalakalan, nagbigay daan sa paglago ng Ottoman influence sa Balkan at Mediterranean at nagtulak sa Europe na maghanap ng bagong daan patungong Asia na naging bahagi ng Age of Exploration. Sa ika-16 na siglo, ang Ottoman Empire ay umabot sa rurok ng kapangyarihan. Sa ilalim ni Sultan Suleiman the Magnificent at ng mga naunang sultan tulad ni Selim I at Bayezid II, ang imperyo ay hindi lamang lumawak sa teritoryo, kundi naging isa sa pinakamayamang imperyo sa mundo. Ang lupang nasasakupan mula sa Balkans at Eastern Europe hanggang sa Arabia, North Africa at Mesopotamia ay nagbigay ng yaman mula sa buwis, agrikultura at kalakalan. Ang pagyaman ng imperyo ay hindi lamang dahil sa pananakop, mahalaga rin ang kalakalan. Ang Constantinople na ngayon Istanbul ay naging sentro ng pandaigdigang kalakalan na nag-uugnay sa Europe, Asia at Africa. Dito dumaraan ang mga kalakal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tela mula sa Persia, India at China, mga pampalasa mula sa Indian Ocean at Southeast Asia, pilak at ginto mula sa Europe, Balkans at Africa, at iba't ibang produktong agrikultural mula sa Anatolia, Egypt at mga rehiyong nakapaligid sa Mediterranean. Mahigpit na kontrolado ng pamahalaan ng kalakalan. Ang mga buwis, tol sa daungan at kontrol sa ilang strategic goods ay ginamit upang palakasin at ponduhan ang imperyo. Bukod sa kalakalan, napagyaman din ng Ottoman ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng agrikultura at sistemang timar, kung saan ang lupa ay pinagkakalob sa mga sipahi kapalit ng serbisyo at militar. Ang sipahis ay kumukolekta ng buwis mula sa mga magsasaka at sumusuporta sa hukbong militar na nagbibigay daan sa imperyo na mapanatili ang kontrol sa malawak na teritoryo. Hindi rin matatawaran ang yaman at ginto
na dumadaloy mula sa mga nasakop na rehiyon sa Balkans, Hungary at Middle East. Sa mga lungsod tulad ng Edirne at Istanbul, napalago ang mga palasyo, mosque at pamilihan. Ang Topkapi Palace ay hindi lamang tirahan ng sultan kundi sentro rin ng pamahalaan, kalakalan at kultura na nagpapakita ng yaman, organisasyon at kapangyarihan ng imperyo. Sa panahong ito, ang Ottoman Empire ay naging simbolo ng kombinasyon ng kapangyarihang militar, kontrol sa ekonomiya at mahusay na pamahalaan. Ang kayamanang ito ay nagbigay ng kakayahan sa imperyo na suportahan ng malalaking hukbo, itaguyod ng kultura, sining at batas at maging pangunahing manlalaro sa pandaigdigang politika. Sa madaling salita, noong 1500s, ang Ottoman Empire ay hindi lamang imperyo ng teritoryo, kundi imperyo ng yaman, kultura at impluensya na naglatag ng pundasyon para sa mga susunod na siglo ng dominasyon sa rehiyon at sa mundo. Noong unang bahagi ng ika-17 siglo, unti-unting humina ang Ottoman Empire, bagamat nananatili pa rin itong isa sa pinakamalakas na imperyo sa mundo. Ang teritoryo nito ay malawak pa rin mula sa Balkans hanggang North Africa at Middle East. Ngunit maraming panloob at panlabas na problema ang nagsimulang sumalanta sa lakas ng imperyo. Isa sa pangunahing dahilan ay ang problema sa pamahalaan at administrasyon. Ang sistemang timar na noon ay epektibo sa pagkolekta ng buwis at pagpapanatili ng hukbong militar ay nagsimulang humina. Maraming timar ay naging hereditary at ang mga lokal na administrador ay minsang hindi na nagbabayad ng tama sa sultan. Unti-unti ring bumabagsak ang disiplina sa hukbo, kabilang ang elite na janissaries na nagiging makapangyarihang puwersa na nakaka-impluwensya sa pagpili ng sultan at sa politika at hindi na lamang tagapagtanggol ng imperyo. Kasabay nito lumakas ang mga kalapit na kapangyarihan. Ang Habsburg Monarchy at Russia ay nagsimulang humakbang sa hilaga at silangan, habang ang mga European power gaya ng England, France at Netherlands ay lumalawak sa global trade na nakakaapekto sa ekonomiya ng Ottoman. Ang kontrol ng Ottoman Empire sa mahalagang ruta ng kalakalan, partikular sa Mediterranean at Red Sea, ay dati nang nagbibigay sa kanila ng malaking kita sa pamamagitan ng buwis, tolls at iba pang bayad para sa pagdaan ng kalakal. Subalit habang lumalakas ang kapangyarihan at impluwensya ng mga bansang Europeo gaya ng Portugal, Spain at Venice, nagsimulang maghanap ang mga mangangalakal ng alternatibong daan patungong Asia, tulad ng paglalayag sa paligid ng Afrika upang makuha ang mga pampalasa at iba pang produkto. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang kontrol ng Ottoman sa mga pangunahing ruta at bumaba ang kita mula sa buwis at tolls na naging isang mahalagang dahilan ng pagbagal ng kanilang ekonomiya at kapangyarihan sa kalakalan. Hindi rin ligtas sa hamon ng ekonomiya at lipunan. Ang pagdami ng populasyon sa lungsod ay humantong sa kakulangan ng pagkain sa ilang urban centers at ang tradisyonal na agrikultura ay nahihirapang sumuporta sa lumalaking populasyon. Ang influx ng pilak mula sa Amerikas at pag-angat ng presyo sa Europe ay nagdulot ng inflation at pag-urong ng lokal na industriya. Sa kabila ng mga problemang ito, pinanatili pa rin ng Ottoman ang yaman at kultura nito. Patuloy ang pagtatayo ng moske, palasyo at iba pang istruktura, at ang kultura ng sining, musika at agham ay hindi tuluyang nawala. Ngunit malinaw na ang imperyo na noon ay halos hindi mapapantayan sa lakas at kayamanan ay nagsisimulang maranasan ng unti-unting pagbawas ng kapangyarihan. Ang huling bahagi ng ika-17 siglo ay nagpakita ng pagbilis ng paghina ng imperyo na nagpatuloy sa ika-18 siglo, kung saan ang internal na korupsyon, lumalakas na kaaway at pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya ay sabay-sabay na nagbago sa posisyon ng Ottoman sa mundo. Sa pagpasok ng ika-18 siglo, unti-unting nawawala ang dating sigla at kapangyarihan ng Ottoman Empire. Bagamat nananatili itong malawak at makapangyarihan sa papel, marami ng palatandaan ng paghina ang lumilitaw. Isa sa pinakamalaking suliranin ay ang patuloy na digmaan at pagkawala ng teritoryo. Sa hilaga, lumalakas ang Russia na naghangad ng akses sa Black Sea at Mediterranean na humantong sa sunod-sunod na digmaan at sa kalaunan ang annexation ng Crimea noong 1783. Sa kanluran, pinalakas ng Habsburg Monarchy ang kanilang impluensya sa Balkans, habang sa silangan nagkaroon ng territorial disputes at panandaliang pananakop mula sa Persia. Ang resulta ay unti-unting pagbawas ng kontrol ng Ottoman sa dating malawak na teritoryo. Hindi rin ligtas ang ekonomiya.
ang tradisyonal na agrikultura ay nahihirapang suportahan ng populasyon, habang ang pagpasok ng European manufactured goods at ang paghina ng paggamit ng Silk Road at iba pang trade routes ay nagdulot ng pagbaba ng kita at inflation. Ang imperyo ay nahirapang makipagsabayan sa modernisasyon at industrialisasyon sa Europe na nagbigay daan sa lumalaking puwang sa kapangyarihan at yaman sa pagitan ng Ottoman at mga European powers. Sa kabila ng mga problemang ito, nanatiling sentro ng relihiyon at kultura sa rehiyon ang Ottoman Empire. Patuloy ang pagtatayo ng moske, palasyo at mga pampublikong istruktura at nananatili ang sining, musika at agam sa loob ng imperyo. Ngunit malinaw na ang imperyo ay nahaharap sa isang mahabang yugto ng kahinaan at komplikadong hamon, kung saan ang panloob na korupsyon, digmaan at pandaigdigang pagbabago ay sama-samang nagpapahina sa dating malakas na estado. Sa ika-19 na siglo, nagsimulang kilalanin ng Europa ang Ottoman Empire bilang Sikman o Puruk, isang imperyo na dating makapangyarihan ngunit unti-unting nawawala ang kontrol sa teritoryo at impluensya sa pandaigdigang politika. Ang yugtong ito ang naglatag ng pundasyon para sa mga reforma, diplomatikong pakikipagsabwatan at sa huli sa pagbagsak ng imperyo sa simula ng ika-20 siglo. Pagsapit ng ika-20 siglo, ang Ottoman Empire ay higit na humina at nahaharap sa matitinding hamon. At sa loob ng ilang siglo, unti-unti nang nawala ang kontrol sa Balkans, North Africa at Middle East. Noong 1912 hanggang 1913, ang Balkan Wars ay nagpatunay na ang imperyo ay hindi na kayang panatilihin ang dating kontrol sa rehiyon. Nawalan ito ng halos lahat ng teritoryong Europeo. Ang pagpasok sa unang digmaang pandaigdig bilang kaalyado ng Central Powers ay lalong nagpahina sa Ottoman. Ang imperyo ay napilitang labanan ng makapangyarihang puwersa ng alay sa maraming front, mula Middle East hanggang Gallipoli. Matinding pagkasira ng ekonomiya, kakulangan sa pagkain at pag-urong ng populasyon ang naganap sa loob ng mga taon ng digmaan. Ang pamumuno ni Sultan Mehmed V ay hindi na sapat upang panatilihin ang integridad ng imperyo. Sa kabila ng lahat na natiling mahalaga ang kultura, relihiyon at katauhan ng Ottoman, ang mga lungsod ay patuloy na sentro ng sining at agham at ang relihiyon ay nananatiling pundasyon ng lipunan. Ngunit sa huling bahagi ng 1918, matapos ang digmaan at sunod-sunod na pagkatalo, napilitan ng Ottoman Empire na tanggapin ang mga kasunduan sa kapayapaan na nagdulot ng pagkawala ng halos lahat ng teritoryo at kapangyarihan sa labas ng Anatolia. Ang yugto ng early 1900s ang huling kabanata bago tuluyang magbago ang muka ng rehiyon. Ang imperyo na minsang pinakamalakas at pinagmumulan ng kayamanan, kultura at kapangyarihan sa mundo ay unti-unting bumagsak. Ang pagbagsak ng Ottoman ay naglatag ng daan sa pagtatatag ng modernong Turkey sa ilalim ni Mustafa Kemal Atatürk at sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa Europa at Middle East sa ika-20 siglo. Ang Ottoman Empire ay hindi lamang tungkol sa digmaan at pananakop. Ito rin ay tungkol sa pagbuo ng mga lungsod, pagpapaunlad ng rehiyon at kultura, at maayos na pamamahala at batas na nag-iwan ng malalim na impluensya sa Europe, Middle East at Asia na ramdam pa rin hanggang ngayon. Umangat ang imperyo dahil sa malakas nitong hukbo, organisadong pamahalaan at matalinong estratehiya at diplomatiko na pamamahala. Ngunit sa paglipas ng panahon, humina ito dahil sa mahinang pamumuno, panloob na korupsyon, paglakas ng European powers, kakulangan sa modernisasyon at mga alitang panloob. Isang paalala ang hatid ng kasaysayang ito. Walang imperyong nananatili magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video tungkol sa kasaysayan.